Hello guys, welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today, ipapakita ko sa inyo ang ating mga Ellen. Ayan. Yan ang color nila kapag summer. Ito hybrid Ellen to, hindi masyadong pinkish. Tapos nagcut ako kahapon. Ito yung mga cuttings. Ayan, inilagay natin sa vertical garden na shaded muna kasi wala pa silang roots. And then, na-realize ko today, Sunday, magkakat ako ulit. Tas i-record ko na lang para makita ninyo. Ayan, medyo nahirapan akong maibalik. Kasi one hand lang ang ginamit natin. Ayan, so, ito yung mga Ellen natin. Mix na to, hybrid and regular na Ellen. So, medyo na sila guys, lush na sila. And maging lush pa sila kapag pinupugutan natin. Ito kasi yung mother ko na Ellen. Ayan, so pugot yan. Tapos ngayon may tumubo na ng mga babies. So, ito, di ba? Very plumpy. Kasi summer. Tapos tuwing summer guys, halos alternate ako magdilig. So, dilig ngayon, bukas wala, and then the next day, dilig na naman ulit. Kasi kapag hindi mo siya ma-maintain, magda-dry siya, kukulubot. Yung lovely rose ko, nagmashi yan. Ita-transfer ko na lang pala. Kasi, parang hindi niya bet ang area na yan. So, ito, ipapakita ko sa inyo ang pag-cut natin. So, usually, sa mga cuttings, ang ginagawa ko, yung mga dahon na nasa bottom, ipapropagate natin. So, ilalagay ko lang dyan sa pot kung saan ko sila kinat. And then, after natin siyang ikat, lagyan natin ng cinnamon powder, or rooting powder. Pero, wala pa ako rooting powder. So, cinnamon na lang muna. And then, ang cinnamon powder, nag-help din daw yan sa plant or nagbo-boost para magka-roots ng mabilis. And para siyang betadine. Kumbaga, kung nasusugatan sila, madaling nagkakalyos or naghihil yung cuttings natin. So, ayan. Ito yung iba. Anyway, by the way, yung Ellen pala, madali lang siyang tumubo after mo siyang kalbuhin. Sun lover din siya. And then, water lover din. Pero, hindi pwedeng masobraan sa dilig kasi magkaka-edema ba? Puputok siya. Tapos magkaka-spots. Madali din siyang mafungus kapag palaging basa yung soil. Pero ngayong summer, hindi naman sila nagmamashi kasi sobrang init. So, madali lang talagang mag-dry yung mga soil nila kahit pang araw-arawin kong diligan. Kinabukasan, nagda-dry ulit yung soil. Sa mga bago pa sa sa page natin or sa account natin, yung roofing ko is merong UV plastic, tapos meron ding shaded net. So, itong mga nasa loob ng greenhouse, hindi to sila rain or shine, guys. Sila, manually ko silang dinidilig. Mas maganda kasi kapag may roofing tayo para controlled yung pag-water sa kanila. So, ayan. Pinugutan ko yata lahat ng pots. Kinunan ko or tinapkat ko para magpropa na naman tayo para mabilis mapadami. And then, sa mga taga Cagayan de Oro, nagbibenta din kasi ako sa kanila ng mga propa ko. Kaya yan, mabilis kasi ang pag-propagate kapag through cuttings kaysa sa through leaves. Ayan, kung makikita nyo or mapapansin nyo, yung mga nasa gilid ko, yun yung mga propa natin via leaves. So, mga purple delight yan. Yan, lumalaki na sila. And then, ang pagdilig ko kapag
propagation via leaves kapag summer, daily talaga kasi nasa small pot lang. So, madali lang silang mag-dry. So, halos daily. And then, magdidilig ako every 4 p.m. lang. Hindi pwede morning kasi masa-sunburn kapag mababasa sila. And then, pag noon time, nasisikatan ng sobrang init. Yung mga water na naiipon sa leaves nila, nagkukos sa kanila ng sunburn. Kaya nagdidilig ako kapag wala ng sunlight. So, usually 4 p.m. Para kinabukasan, basa pa yung soil. Ayan. So, meron silang sisip-sipin kapag nauhaw sila sa sobrang init. So, ito si Ellen. Sobrang bait nito. Mga graft to petal mababait. Madali din lang silang magsipagtubuan after mo silang kalbuhin. And then, yung pots, para sa mga pots na ganito, usually kasi yung pots na ino-order natin, 3 lang yung butas, nas maliliit pa. So, ang ginagawa ko, binubutasan ko talaga siya para iwas water sa soil mix natin. Binubutasan ko sila ng mga malalaki. So, ipapakita ko na lang sa inyo sa separate na video. Pinupuno ko talaga yan ng butas para kahit araw-arawin mong diligan yung plants mo, basta stable na yung roots, hindi sila magmamashe, guys. Kasi madali lang naman mag-dry ang soil kapag malalaki yung butas. Ang naka-advantage kasi kapag na-maintain mo sila sa pagdilig, matataba talaga yung dahon nila and madali silang silakihan compared sa kapag once a week mo lang silang diniligan. Mahina ang growth nila, guys, and siguro safety kasi hindi magmashi pero mahina yung growth. Hindi ko na-appreciate kapag once a week lang yung dilig. Pero na lang siguro sa mga sensitive talaga ng mga succulents na ayaw lang palaging basa. Katulad ni Debbie. Meron akong Debbie dito. Parang once a week lang talaga kasi maselan siya sa water. Yung technique lang talaga is stable mo lang talaga yung roots nila kasi kapag stable na yung roots, kahit naman siguro araw-arawin mo pagdilig, okay lang. Tapos ito si Lovely Rose kasi ang wrong na nagawa natin dito is bagong tanim lang yan. Tas nakalimutan ko na bagong tanim siya. So, nadiligan ko siya sabay sa mga luma na ng mga plants. So, i-transfer na lang natin. And si Lovely Rose is maselan kapag hindi pa stable yung roots. Pero kapag stable naman ang roots niyan, kahit naka-rain or shine, pwede naman. Kaya lang dito sa lowland, si Lovely Rose, magiging hybrid siya, guys. Kinalaunan, magiging hybrid talaga. Yung mga rosette niya is bubuka kapag nasa lowland na sila. Then, eto naman sa labas ng ating vertical garden or sa labas na to ng fence natin, sobrang sobrang lush na ni cheesecake. So, para siguro, maparami ko and mapasan stress ko talaga siya, is maggagawa ako ulit ng bagong pot sa kanya. Kasi eto kasi nasa harap, morning sun nung natatanggap, tapos kapag noon time, hanggang hapon, na siya, shade na to na part. So, kaya siguro, hindi sila masyadong pinkish. Pag nasa loob kasi, sila talaga, morning up to afternoon ang init. So, balak kong maggawa ng bagong pot. Tapos, ilalagay ko sa loob para sun stress talaga yung mukha. Oh, ayan. Oh, 'di ba medyo elongated sila kasi wala nang wala nang init kapag noon up to afternoon. Pero sila, guys, napansin ko kapag dito kasi sa labas na hindi masyadong mainit, madali lang silang mag-clumping or mag-lush. Kaya lang hindi sila ganong stress kasi nasa baba. Pero yung sa taas naman, yung mga Veltana, yung mga Hakoho, stress naman yung Aron Pay, super stress.
So, ayan. Mabait lang to si Cheesecake. Pag stable na ang root, sobrang bait nito sa lowland. So, sa mga beginners, pwede to siya. Oh, mahahappy talaga kayo dito kasi madali lang mag-clumping. Lalo na kapag stress ka, to kasi ito, hindi mo masyadong ma-appreciate kasi hindi pinkish. Pero pag stress, sobrang ganda nito, mataba and sobrang pink. Yan. So, pugot-pugot lang tayo para maparami at mabenta naman natin yung iba para maka-order na naman tayo ng bagong plants. Dito sa labas, guys, yung sa baba, si Teddy Bear, siya ang pinaka magto 2 years na yan, pero ganyan pa din yung size. Ano siya, guys? Kining slow grower ba? Yung mga Choco Soldier, mga yung tawag doon, hindi naman yung tomentosa, nakalimutan ko. Mabait lang sila dyan, guys, kahit nasa labas lang. Itong nasa labas ng fence, rain or shine talaga to. Pero ngayong summer, hindi naman umuulan. So, ayan, lush sila. Pag tag-ulan, guys, kino-cover ko yan ng mga UV plastic kasi nauupaw ba na nakakalbo kapag palaging nababasa ng ulan. And then, kapag maulan na, nag-aano tayo dito, palagi tayong nag-spray ng mga antifungal. Like, mga anti-insecticide and antifungal 7 and nakalimutan ko yung isa. 7 and nakalimutan ko. Magba-vlog lang tayo separate niyan. Kapag magdidilig na tayo with antifungus and anti-insecticide. Ang 7 anti-insecticide kasi siya. So, ayan. Regarding para sa fertilizer, yung ginagamit natin, Osmocote. Tapos, pag meron tayong stock ng vermicast or yung organic na parang soil lang din, naglalagay din ako para madali silang tumaba and mag-lush. So, ang maganda kasi sa succulents, kapag kinakat mo, mas lalo siyang nagla-lush. Ipapakita ko sa inyo yung cheesecake kasi natin dito, banda dito is nagpro-propagate na tayo through cuttings. And inobserve ko, hindi naman siya namatay and mas nag-lush pa siya. So, hinat ko na lang din yung iba, guys. Sa mga gustong patriling yung succulents nila, pwede ninyong ilagay muna sila sa shaded para medyo mag-elongate yung stem. Tsaka nyo sila ilagay sa may sun. Pero ako ayoko kasi yung masyadong nagtitrail. Parang kasi siya. Magulo siya tingnan para sa akin. So, mas gusto ko yung clumping na pandak lang ang succulents. Tapos, lush silang tingnan. Yan yung gusto ko. So, kapag medyo naghahabaan na yung stem, kinakat ko talaga. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na cheesecake natin. Mas matanda to compare doon sa iba. Ganyan yung mukha, guys. 'Di ba? Yung mga pinugutan ko, nagsi-babies, tas mas naglago. Ayan. So, ito na yung mga nakat natin for today, si Ellen and si Cheesecake. I-air dry ko muna ng 1 day. Lagyan natin ng mga cinnamon powder if meron kayong cinnamon powder. Sa mga wala, pwede din yung aloe vera plant. Pwede din yun pang boost para hindi sila mag-rot or para madali silang mag-roots. So, yan. Ilagay ko lang dyan sa medyo shaded. Tapos, ipaplan ko bukas, ipapakita ko sa inyo pag naitanim ko na si Ellen and si Cheesecake. So, ayan, guys. Yung iba dito, siguro, ibenta ko din. Ipakita ko sa inyo yung mga plants natin. Pero hindi ako kasi nagsiship. So, sa mga taga Cagayan de Oro ko lang sila binibenta. Ayan. So, ito yung natin, yung setup ng garden. Ayan, si Murasaki, Super Bomb, Purple Delight. Ayan. Bala ko ding ikat yung Purple Delight sa itaas. So, that's all for today's video, guys. And don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye!